salamat sa inyong pagbisita niya. I hope you listen well sa ating katekism kanina. Dahil importante talaga yung katekism, dahil marami tayong mga natutunan sa ating mga ninuno na hindi tinuro ng ating simbahan. Amen? Amen. At nakita naman ninyo maraming pinagaling ni Kristo nung humipo sila kay Kristo. Kaya nga, meron tayong mga pari. Ilang pari ngayon, Dok? Na nandito? Si Father Richard, si Father Cross, Father Ingo. Bakit po kailangan natin lumapit sa sakramento? Because it is instituted by Jesus. All priests are healers. Amen? Amen. Bigyan natin ng papuri ang ating mga kaparian sa buong kapuluan. Amen? Amen. At sana po ay naintindihan niyo yan. No? Merong kumukontak sa akin, Father, papuntahin kita dito sa Manila, Father, ako bahala sa piti mo. Sabi ko naman, wala bang pare dyan? Meron. Hindi na kailangan ako pa ang pupunta dyan. Amen? Because God is Emmanuel. God is with us. At kung makikinig kayo sa mga catechism natin dito, magagamit ninyo yung paraan ni Kristo. Ito pong sacramentals. Ito yung tinuturo namin sa inyo. At sabi ni Father Sikia, sa kaniyang aklat, siya po ang nauna sa akin, kailangan ko na mag-rely sa kanya. Amen? So, itong sinishare ko sa inyo is from a seasoned exorcist. Ako po ay batang-bata pa na exorcist. Infant pa na exorcist. So, sabi niya, kino-quote niya si Saint John Meridiani. Yan siya, we must watch over our mind, over our heart, and over our senses. For these are the gates by which the devil penetrates. Saan papasok? Saan mag-penetrate yung demonyo? Sa ating isipan. So, we must watch over our mind, over our heart, watch over our heart, and our senses, ating mata, sa ating pananalita, sa ating mga senses. For these are the gates. Ito pala yung pintuan kung saan makapenetrate ang ating kaaway. Amen? Amen. So, anong gusto ni Saint John Meridiani? Be watchful. No? Not only watchful, but be discerning. So, dalawa ha? Kailangan, anong Tagalog sa watchful? Ha? Mapagmatiyag. No? Additional. Pasensya nung nagtagalog ta kay live man ta, maraming nag-request na magsasalita ako ng salitang ugat na binubuo ng mga barikos. Nahirapan tuloy sa kalisod. No? So, kailangan natin, ano sa to? Mapagmatiyag. No? Ay, itong Tagalog. Mapagmatiyag. Be watchful and discerning. Ang Tagalog ng discerning word? Anong mamalandong kanunay? No? Always discerning, mga kapatid. The enemies of the soul, ang tunay nating kaaway. Once a person is born, nung isilang na tayo, he enters immediately into a spiritual war where his immortal soul is at stake. So, sa pagsilang natin ay doon nagsimula ang spiritual warfare. No? Hindi lang sa panahon na meron na kayong alam. No? Nung pagsilang pa lang natin, doon nagsimula. The moment he is baptized, samot na kung nabunyagan ka. The moment he is baptized, the battle becomes even more intense against the forces of the darkness, since Jesus now lives within the soul of that person. So, kailan nagsimula ang spiritual warfare? Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Doon nagsimula. Nung isilang ka sa mundong ito. Pero kailan na-intensify? Nung na-receive natin ang sacrament of baptism. Baptism is the foundation wherein
God, who is infinite, uncreated love, draws the person to share in the glory and bliss, emanating and shared the three persons of the Holy Trinity. This is an experience no mind can comprehend, nor fathom this side of the earth. Bakit nagagalit yung demonyo sa atin? Dahil ang banal na Spirit, ang Holy Trinity is in us. The Father, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Anong sinabi ni Father Sikia? This is an experience no man can comprehend. Hindi ito maunawaan. No? Na bless po tayong lahat. Kaya nga, huwag niyong huwag niyong i-delay yung baptism. Very important po yun. Dahil sa handa, hindi ka na pabautismo. No, maliit pa yung baptin patin. No. Yamatay yung baptin. Na-delay lalo yung bautismo. The devil, due to his pride, is eternally cut off from this beatific privilege. Grabe yung privilege natin, beatific privilege. Yung pag-share natin sa kaluwalhatian ng Diyos when we receive the sacrament of baptism. Sabi niya, hence his anger and envy at those who can still make the choice of responding to the invitation of the divine love. The Catholic, therefore, becomes a prime target for the induced devil, because with the fullness of truth and grace found within the church, instituted by the Lord, He has, while on this earth, the potential pagkabanal, and union with God that person outside the church cannot attain. Just a single Holy Communion. Take note that. Just a single Holy Communion, if the person has a perfect disposition, can make a one a saint, because one is receiving God Himself in one's body and soul. Yung pag-receive mo sa katawan ni Kristo, kung totoo, meron kang perfect disposition, ito na, perfect disposition. You become a saint, a single Holy Communion. Wow! No? Grabe, no? Kaya na, ina-highlight ko sa mga may sakit ngayon, araw-araw kayo magsamba. Siguraduhin ninyo. Siguraduhin ninyo na you reach a perfect contrition, to reach a perfect disposition. Bakit? Ang daming pinagaling ni Kristo. Just a single Holy Communion. Why? Because it is Jesus Himself. No? Sa mga may grabing sakit ngayon, advice ko sa inyo, kung kaya nyo pa, everyday, magsamba kayo. And it is Jesus. And then, ask yourself, itong pagsamba ko, perfect ba yung contrition ko? Perfect ba yung preparation ko before going to Mass? One single Holy Communion and make one a saint. Marami na. Natutuwa ba kayo ngayon? May bayad ba ang pagpunta sa simbahan? May entrance fee ba? Sagot! Wala. Libre! Natutuwa ba kayo ngayon? Higit pa yan sa kahit sino sa atin na yan dito. You must increase, I must decrease. At sino pa yung pare na nagmimisa dyan? Sa pag-raise niya ng katawan ni Kristo, it is Jesus. At lasinggo pa yung paring iyan. At babairo pa yung paring iyan. Or lalaki yung gusto. It is Jesus. Amen. Hindi naman pare pinupuntahan mo doon. That the bread from heaven. Natutuwa ba kayo ngayon? At sana po, sa pamagitan nito, dagdadagan natin yung pag-ibig natin sa simbahan. Because Jesus is real in the Holy Eucharist. Amen? Amen. Patuloy tayo. Sabi niya, all other spiritual activities, even done again and again, the end of time cannot compare with even one Mass. Ang mga nobina ni mo, maroon na di nakatumbas sa santos nga misa. Yun, ana,
Dahil po ibang birthday di mo simba kay nagkot. Mas importante pa niyang dagkot kaysa simba. No? So I hope you understand and you comprehend well why we celebrate the Holy Mass. Okay? Grabe ang misa, no? Pero binawala yan sa maraming mga Katoliko. Maraming mga Katoliko sa atin, milyon-milyon, hindi nagsasamba. Why? Because lack of catechism, mga kapatid. Kaya nga, dito sa ating office, mataas yung catechism. Kaya nga, halos araw-araw ako nagla-live. Anong rason? For catechism. Para araw-araw mag-increase ang ating pag-ibig sa kanyang simbahan. Amen? Ito po, sabi niya dito, hindi ito matanggap sa labas. The fullness of the grace of God is in the Catholic Church. Anong sabi ni Father Sikia? He has, while on this earth, the potential to reach heights of holiness, pinakamataas na pagkabanal, level of holiness and union with God that persons outside the church cannot attain. Yung nasa labas, hindi maka-attain. Kaya nga wala silang banal hanggang ngayon. Yung mga kapatid dati ng born again, mabubuti silang tao. Totoo, hindi. Pero meron bang born again naging santo? Ni isa wala. Yung mga Katoliko, pak, no? Why? A lot of saints in the Catholic Church. Yan ang sinabi ni Father Sikia. Na kung outside ka sa simbahan, hindi ka maka-attain to the highest potential of your holiness because this church is the only church instituted by Him. So, wag niyong ipagpalit ang kanyang iglesia. Amen! Natutuwa ba kayo ngayon? No? Kahit yung mga rosaryo ninyo, di lang ko masimba ron, kaya mag-rosaryo ko. Dili na maayo. The highest form of prayer is the Holy Mass. Wala na makapantay dyan. Sabihin mo na, nakasimba na ko, di na ako mag-rosaryo. Hindi ko na mao. Okay, continuous man ang atong religious piety. Kanang mga devotion nato, religious piety na. Wala yung makapa-enhance sa atong spiritual life. No? The Holy Eucharist is truly an awesome gift of God to the Catholic Church. Wala ito sa labas. Kung meron man, symbolic of God's presence, not real Christ. Symbol lang sa kanila. Sa atin, real. Holy, in every Holy Communion received with a proper disposition. Take note, proper disposition. Gives inestimable glory to God. Hindi mo ma-estimate yung pagbigay mo puri sa Diyos. And which allow the soul to share in God's glory in an estimable manner. Also, a beatific vision in heaven. So, tayo din na makatanggap sa beatific vision. Yung kaligayahan na hindi mabigay sa pera. Yung kaligayahan na hindi mabigay sa kapangyarihan na natanggap mo sa mundong ito. Wow, beatific vision. And then, yung pagpupuri natin sa Diyos, kapag properly disposed tayo, o nagsisimba tayo, wow, amazing. No? So, kailangan lang ay proper disposition. So, nakarating ka sa misa, alas 6 yung misa, nandun ka na 5:45 or 5:30. Yan ang proper disposition. Father, sa gitna na ako ng misa, ano kala mo, sino yan? Should be a proper disposition. Paano tayo acquire ng proper disposition? Babasahin natin ang first reading, Psalm, second reading, and the Gospel. You interact well to the words of God by meditation, by contemplation. Yan ang pinaka-importante. Pumunta ka doon, hindi mo alam ang first reading. And then, kung meron kang mabigat na kasalanan, you go to the sacrament. Kaya nga, pasalamat tayo sa tatlong pari. Naka-confess na kayo lahat? Yung iba, hindi pa. Maniod ko na. No? Baka mayroon pang paring na pupunta dito. At then, kung wala naman, dahil mag-exercise ako after blessing your religious items. No? Mag-exercise ako dito sa mga pinaprocess natin for soul and exorcism.
And then, kayo lahat, mga tatay, makinig kayo. Mga tatay, makinig kayo. Alam nyo ba? Grabe yung kapangyarihan na tanggap nyo. No? Sabi ni Father Sikia, the devil sees in the Catholic Church the greatest threat to his kingdom. Sino yung greatest threat of his kingdom? The Catholic Church. The members of the Catholic Church. Kung alam niyo lang yan. Hindi mo alam eh. Ngayon ko lang nalalaman yan, Father. Nung naka-follow na kami sa catechism ng simbahan. He knows that a Catholic has been given the fullness of truth. Uy, sinong binibigyan? The full. Not 1/4 of truth. Ano? Fullness of truth. And full authority. Grabe. And spiritual power of Christ Himself. Natutuwa kayo? Yung natanggap nyo na katotohanan is fullness of truth. Kaya nga ang simbahan is the absolute and the fullness of truth is in the Catholic Church. Yung iba, hindi fullness. Half of the truth. Nasa kanila. Nasa kanilang salita ng Diyos, di ba? Nagbabasa sila. Ang salita ni Kristo. So the fullness of truth is given in the Catholic Church. Not only fullness of truth, but fullness of power from Jesus Christ Himself. Amen? If only we Catholics just knew, kung nalalaman lang natin ito, who we really are before the eyes of God. We would never fear anything in this world. Wala na tayong takot sa mundong ito kung alam lang natin who we really are before the eyes of God. Nor are we afraid of the world of the spirits. Mga demonyo. Makitakot tayo? Marami sa atin experience identity crisis. Sino ba ako? Nag-doubt pa tayo. We are image and likeness of God. Mga tatay, mga nanay, dagdagan natin yung pag-aaral natin to attain the fullness of truth in the Catholic Church and to enjoy the full authority given by Christ to us. Full power from Jesus Christ is given to us, not 1/4, not 3/4, but full. Natutuwa ba kayo? Kaya nga tinuturuan namin kayo ngayon to use the prayer of the church, to use the sacramentals of the church, and to go to the sacraments of Jesus para Amen? Amen. Last Sunday, may pumupunta dito, hindi ko alam bumabalik ba sila. Dahil process pa natin yung mga hinaharas talaga. Last Sunday, 3 yung ine-exercise natin. Sa awa ng Diyos, yung isa ay completely liberated na po. Ang 2 ay hindi pa. Dahil bago sila. Yung isa ay meron siya karamdaman na hindi niya maintindihan. Pati na yung doktor, nalilito na. Dahil natural na sakit. Kaya ng doktor yan. Kailangan, kung natural yung sakit natin, let us listen to the experts. Amen? Pero, yung expert ay nalilito na eh. Yung tubig, yung asin, yung oil, kung gamitin natin sa kanyang katawan, grabe yung pagsigaw niya. Dalagita, mga 20 years old, more than 20 years old. No? Last pong ine-exercise ko, last Sunday po, no? Satan is real. No? Ordinaryo lang tubig, ordinaryo lang asin, pero bakit na-torture sila? Because the one who humbled himself will be exalted. And the one who exalted himself, pinataas niyo yung sarili niya, ibababa ng Diyos. Amen? Ordinaryo lang yan, yung asin. Pero yung mga demonyo, they exalted themselves. Tingnan nyo, matorture sila sa asin. Na binibless using the rituals of the church. Natutuwa ba kayo? Amen? Tuturuan ko kayo na nag-uusap kami ni Dr. Halad. Isang oras kami nag-uusap.
sabi niya, yung yung tinitirhan nila doon na sa kapatid niya, may mga maliit na, sa Tagalog, tunog. Footsteps. Maliit yung mga footsteps. Apak, sa paa. Yung bahay ng kapatid niya. Apartment ba yun? So, ang ginagawa niya, nag-deliverance siya. Alam nyo, umuusok. Andin ang baho, parang sunog. At meron din akong na-experience katulad ng sinasabi niya. Isa sa Dao sa Dao Tagbilaran, Dao District Tagbilaran. May kumukontak sa akin, Father. Yung swimming pool namin, may maraming siya nga to? Apak ng paa. Ang laki. Kalahati lang yung ko. Tiil ako kalahati. Ganti man Naan sa iyang swimming pool, tagkayo. Nisaka pa dyan. Padung dito sa kahoy. Naku kayo. So, ina-exercise ko yung buong bahay. Alam nyo? Kaming lahat, narinig namin, ang daming tumapatakbo doon sa kanilang likuran. While I'm doing the exorcism, tumingin kami doon banda. Sa mga maraming tumatakbo talaga, narinig namin lahat. At mula doon, after exorcism, wala na pong steps sa kanilang swimming pool, Naliligo yung akta doon. Merong mga tubig. Kita-kita talaga. Tinanong ko siya, baka sa mga kasamahan mo yan. Tingnan mo yung laki ng paa pa din. Sa mga kasamahan ko, hindi ganun kalaki. Ang laki talaga, mga 8 siguro. Or 9. Kung makikita mo, parang higanti ito basketball player. Baka may pumupunta dito na basketball player. Bakit naman yung mga mga footsteps niya, Father, pupunta sa kahoy na malaki? Grabe lang. At wala namang nakatira doon na yung laki ng paa ay ganon. Wala. After exorcism, hindi na sila tumatawag sa atin dahil binibilin ko na sa kanila yung mga sacramentals. Okay? So, I hope yung mga religious items na i-bless natin, hindi nyo yan ilagay kahit saan. It is holy and exercise sacramentals po. Amen? Amen. So, exactly to, magsimula na tayo. Tatawagin kayo lahat and then magsagawa tayo ng liberation prayer sa inyo isa't isa. And then, ako po ay mag-exercise sa possess. At kung meron mang bagong mga pasyente na maidagdag ngayong araw na ito, i-process pa po kayo bago sa soling exorcism po. Hindi naman lahat kayo exercise. Dahil hindi naman kayo lahat possess. Merong pumupunta dito, Father, possess ako. Nung dinilibras ng mga kasama natin, hindi naman nag-react. Sa si Father Darwin talaga. Dahil possess talaga ako. Yung iba nanay, natatakot mag-possess. Ikaw, gusto mong ma-possess. Hindi ka talaga possess. Walang demonyo sa'yo. Sinabihan ko. Yung iba, gusto nang ma-liberate. Ikaw, gusto mong papasukan ng mga demonyo. So, kung may mag-react while ngayon, pasensya kayo, maingay sa loob. Minsan ay sisipain ako. Bago para ba ako nasisaryan? Appendicitis ako. So, dito na ako sa likod mag-exercise dahil minsan ay hindi ko alam yung iba ay lalo-lalo na kapag na-process muna sa mga team natin. So, first time ko ma-exercise. Minsan ay sa processing at sa team natin, normal lang. Nginig lang, sakit lang ulo. Pero during exorcism, doon na. Sisigaw na sila na hindi nila mapigilan. Narinig nyo mamaya kung meron. At kung na kami, pagdasal niyo po ako na makalabas pa. At hindi itong cesarean ko. Pero okay matatakot ha. Anong sabi dito ni Father Sikia? If only we Catholics just knew who we really are in the eyes of God and the privileges and authority given to us,
we would never fear anything in this world, nor in the world of the spirits. Huwag na kayong matakot. Amen? At kung may sisigaw dito mamaya, huwag kayong tatakbo. Hahabulin nila kayo. I'm just kidding, ha? Huwag kayong matakot. Alam nyo, yung mga bagong mga exorcist, grabe yung mga psychic attack nila. Nasasakit lang yung ulo, makikita nyo lang yung demonyo. Natakapin sila ng demonyo para hindi sila mag-perform. Pero alam nyo, when we increase our faith, when we increase our confidence to Him alone, all psychic attacks diminishes. Amen? Wala lahat. No. Anong gusto ng Diyos? Tibayin mo yung loob mo. Tibayin mo yung pananampalataya mo. Amen? Amen. Natutuwa ba kayo ngayon? And then after na bigyan kayo ng prayer of liberation, kayo na magpatuloy ha. Sa inyong bahay, huwag kayong matakot please. At kayo na, kung may sakit man, tawag lang kayo ng pari at yung tatay, ang nanay, mag-prayer of deliverance sa sakit ng kanilang family members. Para hindi na kayo pupunta sa iba, mga albularyo. At ang pupuntahan natin yung mga experts, medical experts po. Kung meron mang karamdaman, psychological illness, kailangan ng counseling, go to the nearest psychologist and psychiatrist. At continue to pray of deliverance. Marami kaming mga experiences. Balance po tayo. Hindi po tayo one-sided. Amen? Amen. God is good! Grabe! All the time! Siyempre! After sa prayer of liberation, kakatukin ako sa mga kasama ko, lalabas ako for unrenting of the sick and unrenting of the senses. Bakit i-unrent natin at yung mga senses natin? Dahil dyan po mag-penetrate yung kaaway natin. Okay? And then, yung tubig, yung asin, yung oil, lalo yung oil, bago tayo matulog, i-consecrate nyo yung senses niyo. So, don't forget to consecrate yourself. Father and mother, please consecrate your whole family. No? Ang tatay ang pinakamapangyarihan. Dahil yung mga penetration ng ating kaaway lagi yan. No? So, kailangan natin i-shield natin ang ating sarili by consecration. Okay? Natutuwa ba kayo ngayon? Sana po maturuan nyo yung mga family circle natin. No? Yan ang mission ko at yan ang mission natin lahat. At sana hindi nyo ito ipagkait yung kaalaman ninyong natutunan ninyo dito sa simbahan. Because the truth that entrusted by the Lord to us is the fullness of truth. Not the half truth. Not 1/4. Not 3/4. But fullness. Grabe, no? Kaya nga, kung nandun lang ako sa kwarto ko, lagi lang ako nagbabasa. No? Bakit? Kapag hindi na ako magbabasa, stagnant na po ako. No? Pabalik-balik lang yung mga storya ko. At kung lagi ka nagbabasa, kahit mamatay pa si Father Darwin, hindi pa ako matapos. Bakit? Ang simbahan is 2,000, almost 2,000 years. Sabi na? Ilan na yung existence na to? 50, 70, 80. Ang simbahan is 2,000 years. Grabe, no? Bigyan natin ng papuri ating simbahan. Gusto ko sa pag-uwi ninyo, sa bahay ninyo, increase your love to the church because it is instituted by Jesus Christ. Mga martir natin, nagpakamatay para sa simbahan. Pero ngayon, minamahal niyo pa ba ang simbahan natin? No? Dahil hindi pari yung sinusunod natin, hindi obispo, kundi si Kristo po, na buhay sa tunay na iglesia. Amen? So ngayon, mag-bless ako, exactly to tayo. Pasensya na kayo sa lugar, ha? Dahil hindi conducive ang ating lugar, pero may nag-donate sa atin ng 1.2 hectare. Kung ma-process na ang lahat ng papers, magsimula na tayo doon. Meron na tayong plano for chapel and exorcism room, and then mga quarters sa mga exorcists, no? This coming days. Ipagdasal niyo po na matuloy yan. Dahil, alam niyo naman, maraming pipigil. Isa na yung number 1 enemy natin, yung demon. Amen? At kung matuloy yan, pwede kayo magbigay ng isang halublak lang. Isang kabilya. Dahil hindi naman yan akin. It is owned by the Diocese of Tagbilaran. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon?
At magtatanim kami ng maraming kahoy para pagpunta nyo doon ay hindi na kayo maiinitan. Mag-ano na kayo, no, dahil ang daming kahoy, mag-jacket na kayo. Amen? So mag-bless na ako. Unahin natin ang asin. Yung asin, ilagay nyo sa four corners sa bahay ninyo at kailangan malagay sa pinaka-prominent na lugar. Dahil holy and exercise salt na po yan. And then yung tubig, sprinkle nyo before matulog. 3 times. The name of the Father and of the Son. And then turo, page 81 sa handbook. Yung ka-Father Sikia. In the name of Jesus of Nazareth, just tremendous pa. Memorize niya sa mga anak ninyo. Okay? So, unahin natin i-bless yung asin ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt. Our help is in the name of the Lord. You creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you through the sayers of the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt, with the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. Almighty lasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Yung asin ninyo ay holy and exercised salt because of the ritual of the church. Sunod natin i-bless ang inyong tubig po. Ang tubig lang yung i-open. Dahil hahaluan natin yan ng asin na na-bless na natin. You creature of water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, and the power of the Holy Spirit, that you may be water-free to braces against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by fire. O God, who for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let the scriptures serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Let such souls enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from baneful needless snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that will in be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig niyo. The Lord be with you, author of invincible strength, and King of conquerable in power, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of neighboring enemy, rebellity put them down, hostile influences, prostrate and first we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with the Jewish witness, wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy to Lord Jesus Christ our Son, who lives and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Yung tubig ninyo ay holy and exercise water. Minsan, usually yung ating tubig ay holy water lang. But yung tubig ninyo ay holy and exercise water. Because we are using the ritual of the church. Okay? Sunod natin i-bless yung olive oil ninyo. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil and cast out the demon from you, begat the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. That resist his power, the devil's legions, and all Satan's attacks.
and machinations. Be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as the law of the same Jesus Christ our Lord, who shall coming to judge both the living and the dead dwell by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also let others with knowledge that please you to guard truly to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives, and ordained it unto the sick, so that when the may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which your blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wants of the enemy, let it be a means of averting any kind of resistance for man, made in your image, and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of its serpent through Christ. So, Lord, Amen. lahat ng olive oil ninyo ay holy and exorcised oil. Sunod natin i-bless ang incense ninyo, candles, rosaries, scapulars, cross, medals, Benedictine cross, Benedictine medals, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, handbook, novenas, all your religious items. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devilness demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the flesh of your priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept. May unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, exorcism, and liberation, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ, your Son, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. So lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exercise sacramentals po. At meron po kaming ibigay sa inyo, i-distribute lang ito no, sa kanila. So, mamaya, mag-anointing of senses ako, anointing of the sick, mamaya after sa prayer of liberation. And then, sa mga hindi na makalakad, ibibigay ko po sa inyo yung Eucharist. Sa yung mga nahirapan na sa paglakad. Amen? At, mga kapatid, by the way, yung mga proceeds sa mga religious items, tinutulong natin sa charity. Ha? Meron ng 40 mga scholars at meron ding 70 seminarians, no? Para kung mamatay si Father Darwin, may pampalit. Amen? At kung may mga grasya kayo, nag-aani kayo ng palay, pwede kayo mag-offer ng bigas, 1 kilo, dahil yung team natin ay hindi na nagtatrabaho po. So, yung mga staff natin, ang mga deliverance ministers, hindi na po nagtatrabaho. No? Kung meron kayong mga extra blessing, pwede kayo mag-share para sa ministry. Para yan po sa ministry, yan para kay Father Darwin. No? Dahil kami may mga allowance naman kami sa diocese natin. At kung wala naman kayong apiki kayo, ipagdasal niyo po kami na laging malakas, malusog ang aming pangangatawan para makapatuloy kami sa pagbigay sa aming sarili, sa Diyos at sa bayan ng Diyos. Amen? At sa mga may karamdaman ngayon, sana po ay tanggapan natin yung mga kahit anong mga karamdaman natin at ialay natin yan sa Diyos. Dahil yung mga karamdaman natin ay paraan yan sa Panginoon para lalong lalapit tayo sa Kanya. Amen? God is good! All the time! So ngayon, papasok ako sa office, sa deliverance exorcism room, ha? At tatawagin yung mga pangalan ninyo, ang unang nalista, yung unang tatawagin natin. Benedictine medals yan. Meron ding mga cross. Galing sa Italy po yan. Galing sa labas. Tapos na po yung na-bless. Remembrance natin yan, ha?